Sa nakaraan kong vlog, sinabi kong 63,000 pesos ang basic salary dito sa Czech Republic at ang total na sahod lang ay nasa 31,000 pesos. At yon ang tinatawag kong worst case scenario. Ibig sabihin, pinakamababang posibleng sahurin dito sa Czech Republic. Dahil doon, ang dami nag-react at nag-comment. Yung iba ang sabi, mas okay pa sa Taiwan. At yung iba naman, pipiliin ko na lang magtrabaho sa Pilipinas. At meron din nagsabi na mas maganda pa daw sa Middle East. Iba't ibang reaction. Iba-iba rin yung sinasabi ng iba. May mga nag-a-apply dito sa Czech Republic na kinabahan. Parang ayaw na daw nila ituloy. Kaya ngayon, lilinawin ko lang. Yung video na yon ay worst case scenario lang. Hindi yon ang normal na sahod dito. Ngayon, pag-usapan natin ang mga extra pay dito sa Czech Republic based sa experience ko. Ang basic salary dito ay nasa 63,000 pesos. Depende ito sa palitan o currency. Kung sa last time na video ko, hindi ko binanggit yung mga bonus doon o kaya mga extra pay. Dito sa company ko, may monthly kami na performance bonus. Ito'y umaabot ng 25% ng sahod ko. Kadalasan ito ay nasa 12,600 to 14,800 pesos. Sama na natin yung may perfect attendance bonus na nasa 5,600 pesos. Monthly din po yan. At hindi mawawala diyan ang meal allowance na nasa 3,360 pesos per month. At syempre kung pumasok ka ng panggabi, may night differential din po na umaabot ng 5,000 pesos kung 90 hours ang pinasok mo na panggabi ka. Ngayon, kwentahin natin. 63,000 ang basic, 12,600 performance bonus, 5,600 ang perfect attendance, 3,360 ang meal allowance, 5,000 ang night differential. Ito'y nasa total ng 89,560 pesos. Pero syempre, may mga kaltas pa. Base sa payslip ko, ang tax is around 7,100 pesos. At ang insurance naman ay nasa around 4,480. Kung ibabawas ito, ang matitira na lamang ay 27,980 pesos. Ngayon, bawasan pa natin ang renta ng bahay. Ang sinabi ko sa nakaraang vlog, ang bahay ko ay nasa 18,700 pesos. Ang final take home ko ay nasa 59,280 pesos. Ano, pipiliin mo pa rin ba ang Czech o mag-i-stay ka na lang sa Pilipinas? Baka nabababaat ka pa. Take note lang mga boss, wala pa din yung OT, Saturday and Sunday pay. Pero ito yung tandaan nyo, hindi lahat ng company dito sa Czech Republic ay pare-pareho. Yung basic salary, minsan minimum lang. Pero mas marami dito ay mas mataas ang basic salary nila. Lalo na yung nasa city, gaya ng Prague. Yung performance bonus, night differential, meal allowance, at perfect attendance ay iba-iba bawat company. Lalo na yung dormitory. Merong mas mataas, merong mas mababa. Yung sinabi ko dito ay base lamang sa actual experience ko para may example kayo. Para naman sa medyo nawala ng gana dahil sa unang vlog ko, kung may makita kayong video kahit hindi sa akin na sinasabing pangit ang sahod dito sa Czech Republic, huwag agad kayo magbase sa isang tao o isang video o lalo sa isang company lang dahil hindi dadami ang mga Pilipino dito at hindi sila magtatagal kung talagang pangit ang sahod. At shoutout nga pala sa mga kababayan natin na nagme-message sa akin at nag-o-offer na lumipat daw ako sa kanilang company para lumaki daw ang sahod ko. Maraming salamat sa inyo. Yun lang muna ang ipapaliwanag ko tungkol sa sahod dito sa Czech Republic. Sa next vlog ko, pag-usapan natin ang sahod na may OT, Saturday and Sunday pay, lalo na yung tinatawag na paldo months. Dun sa mga nag-unfollow sa akin, oy, i-follow nyo na ulit ako. Yun lang. Ciao!